Mga kadayo, isang mainit na araw po. Summer na talaga. At heto, ako man ay may ikukwento din ako sa inyo. Nangyari ito noong high school pa lang ako. Batch 80s. Isang pangyayaring hanggang ngayon na maedad na ako ay hindi pa rin maalis sa alaala ko. Sir Bon, ako si Ronnie. Tubong Bacolod. At ngayon may mga apo na at retired na rin. Ang kwento kong ito ay pangkaraniwan na nangyayari sa buhay ng mga estudyante noon. Siguro may mga nangyayari pa sa ngayon, pero iba na ang mga kabataan sa panahong ito. Palaban na at matatapang na. Hindi kagaya ng batch namin na takot pa sa mga guro at sinasamantala naman ito ng mga kahinaan namin noon. Batch 80s kami, Sir Bon. Karamihan sa amin mga taga-bukid pa. Mga anak ng magsasaka. Umuuwi pa ng bayan para lang makatapos ng sekundarya. Sa aming paaralan noon, may kinakatakutan kaming section. Ang advisor, si Mr. Go. Isang half Chinese, half Pinoy. Matandang binata ito na para bang binabae. Siguro, nahihiya itong magladlad dahil guro nga. At alam naman natin ang ugali ng mga Chinese. Para bang laging galit manalita. Pero sa Pilipinas na daw lumaki ang guro namin at ang kanyang ama Pinoy. Malakas ang boses nito at araw-araw na lang galit sa mundo. Science teacher ito at napakahirap ng subject na ito dahil na rin sa kanya. Madali sana naming maunawaan ang subject, pero oras manigaw na ito, natataranta na kaming lahat. Sa section namin nasa 30 kaming lahat at mas marami ang babae. Napansin namin para bang galit na galit ito sa mga kaklase kong babae. Nito ko lang din naunawaan na dahil siguro binabae siya at yung insecurities niya sa mga babae lumalabas. At ang kanyang pinagbubuntunan ng galit, mga kaklase kong babae. Sa section namin may isa siyang pinagtitripan. Laging pinapagalitan. Halos araw-araw, Sir Bon. Umaga pa lang sinisigawan na niya ito. At may pagbato pa ng eraser kay Sonia. Lalo na tutungo lang si Sonny at hindi magsasalita. Ang pagkatao kasi ni Sonia ay parang late bloomer, kung tawagin natin. Isip bata si Sonia, Sir Bon, at hindi ito malinis sa katawan. Ang uniform madumi at parang hindi siya inaasikaso ng kanyang magulang. Hindi ko kagaya na araw-araw bagong laba ang uniform ko at plansyado pa ng inay sa diuling na plansya namin noon. Si Sonia hindi ganon. Parang halos 5 araw na umaabot ang uniform niya. Yung iba na ang amoy. At sa palagay ko, hindi rin ito naliligo. Ayaw naman naming husgahan si Sonia noon. Lalaki kami. At parang masamang tignan kung pati kami ay gagaya sa guro namin na laging galit kay Sonia. Mabuti na lang at mababait ang mga kaklase ko noon. Awa ang nararamdaman namin para kay Sonia. Minsan pinagtatanggol pa nga namin ito. Pagdating na si Sir, agad naming sasabihan si Sonia na humanda na at sa likuran umupo. Pero makikita pa rin ni Sir si Sonia at pagagalitan na naman. Minsan nadadaanan kami ng kapwa guro ni Sir at pinagsasabihan nila si Sir na bawal nga yun
Yung halos sakta na niya si Sonia at halata na ng lahat na apektado na si Sonia. Tinatanong ng ibang guro kung bakit galit na galit siya kay Sonia. Ang sagot ni Sir, naiinis daw siya kasi ang itsura nito ay sobrang dumi. Madumi din ang katawan at higit sa lahat, mahina daw ang kukote. Napapailing na lang ang ibang guro kay Sir. Ang sinabi pa nga ng ilang malalapit kay Sir, tama na at baka magsumbong ito sa magulang at kasuhan pa siya. Pero iba talaga ang ugali ni Sir. Nalabas ang kilos nitong parang binabae at wala daw siyang kinatatakutan. Basta daw, inis na inis siya kay Sonia. Lagi naming nakikita si Sonia noon na umiiyak at laging mag-isa. May ilang kaklase kaming babae na lalapitan si Sonia at kakausapin. Pero napapansin namin, lumalayo na ito sa amin. Hanggang isang araw, hindi na pumasok si Sonia. At sa halip na mag-alala si Sir, para pa itong natuwa. At buti naman daw. At nabawasan ang kanyang stress sa araw-araw. Gusto naming hanapin ang bahay nito. Pero may nakapagsabi sa amin malayo daw. At liblib ang bahay ni na Sonia. Natakot kaming maabutan ng gabi sa daan. Noon kasi, Sir Bon, madidilim pa ang mga barangay sa amin. At ang iba, hindi pa abot ng kuryente ang ibang kabahayan. At ito na nga ang pangyayari sa buhay ko na hindi ko maipaliwanag. Saktong 3:00 noon. At lahat kami tahimik. Dahil masakit daw ang ulo ni Sir. Kaya iidlip daw muna siya. Iniwan sa amin ang mahabang susulatin sa blackboard. At pagtapos na daw kami, lumabas na kami at pumunta sa next subject namin. Kailangan naming sundin si Sir. Kundi, mababato kami ng eraser or lalapitan kami at kukurutin niya kami ng napakasakit. Halos ang galaw namin detalyado at bawal gumawa ng ingay. Nauna nga akong matapos magsulat at hinihintay ko na nga silang matapos. Kaya nangungulit na lang ako sa katabi ko. Nang biglang lumakas ang hangin at nakaramdam ako ng kakaiba, Sir Bon. Kitang-kita ko si Sonia nakasilip sa bintana. Kaya lang ang pinagtataka ko, nasa ikalawang palapag kami. Saan siya nakatungtong? Tumitig pa nga ito sa akin at parang galit. Hindi naman ako makalapit sa kanya dahil madaraanan ko si Sir. Baka magising. Bumulong ako sa katabi ko at sinabi kong si Sonia, parang tanga, nakasilip sa bintana at baka mahulog ka ko ito. Sabay turo ko rin kung nasaan si Sonia at natawa ang katabi ko at sinabing praning na ako. Baka daw crush ko lang si Sonia kaya nakikita ko. Dahil wala daw naman siyang nakikita sa labas ng bintana. Muli akong lumingon sa may bintana at andoon talaga si Sonia at ulo lang nakasilip at titig na titig ito kay Sir. Muli akong nangulit at sa ingay naming dalawa, nabato tuloy kami ng Sir ng eraser. Sabay kaming pinalabas ng room. Tumakbo naman ako pababa ng classroom namin at umikot upang makita kung saan nakatungtong si Sonia. At wala na akong naabutan. Nagtataka ako.
Paano nakakyat doon si Sonia? Gayong nasa ikalawang palapag nga ang room namin. Saktong 3 araw nga na hindi na nakapasok pa noon si Sonia. Sabi nga ng kaibigan ko, imahinasyon ko lang daw yun. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Si Sonia talaga ang nakasilip sa bintana. At kinabukasan nga, pagpasok ko, madaming tao sa ginagawang building ng school namin. Napansin ko din ang ambulance na nakapark malapit sa gate ng school. Agad akong nagtanong sa janitor namin at sinabing nakita daw nila si Sonia nakasabit sa nakausling bakal. Halata daw tumalon nito sa ginagawang building at sa kasamaang palad, tumusok ang katawan nito sa bakal at sumabit hanggang maubusan ng dugo. Dahil ipinatigil ang trabaho sa ginagawang building, wala agad nakakita kay Sonia. Namaho na daw ito at naamoy nila sa katabing building. Kaya agad nilang hinanap ang mabahong amoy. Napansin naman ng janitor namin na namutla daw ako. Kaya hinila niya ako sa klinik. At doon ko sinabi sa nurse na nakita ko pa si Sonia na nakasilip sa bintana ng room namin. Pinauwi na nga muna ako ng nurse ng school namin dahil tumaas daw ang lagnat ko at imposible daw ang mga sinasabi ko. Maging ang kaibigan ko ay natakot talaga at hindi na rin muna pumasok. Ang masakit pa, Sir Bon, nabalitaan namin na wala na palang magulang si Sonia. Kaya pala madumi lagi ang kanyang uniform. Hindi na daw ito binalikan ng kanyang ina dahil nag-asawa na ng iba. Maging ang kanyang ama, naglaho na rin daw at hindi na umuwi sa bahay nila. Ang nag-iisang kapatid naman ni Sonia na babae din, nag-asawa na sa edad na 18 at nang puntahan ng mga pulis, wala daw itong kakayahang mag-asikaso. Nagambaga na lang ang mga guro sa school namin para mailibing ng maayos si Sonia. At lahat kami nalungkot sa nangyari kay Sonia. Ako naman, nagka-nervyos na. At laging takot na baka magpakita muli si Sonia. Habang wala namang pakialam si Sir kung namatay man si Sonia. At alam naman ng lahat dahil sa kanya, kaya namatay ito. Tuloy lang ang buhay ika nga ng mga guro namin. Hanggang dumating na nga ang graduation namin. Hindi pa high-tech ang camera noon. Simpleng photographer lamang ng studio ang nag-picture sa amin ng mga gagraduate na ng high school. Nakailang take ang photographer. At si Sir Go ay galit na galit. Dahil bakit daw paulit-ulit? Nakikiusap naman ang photographer na isa pa dahil may kakaiba daw siyang nakikita sa hanay namin sa bandang likuran. Tanong ni Sir, ano ba yun? At anong nakikita ng photographer? Pilit daw niyang pinagkakasya ang linya ng babae sa unahan. Pero para daw may nakikita siyang isang babae sa likuran ng mga kalalakihan. Kalukuhan daw, sabi ni Sir. Habang kami gusto nang magtakbuhan. Dahil nahahalata ng photographer na natatakot na kami. Sinabi niyang baka daw dumilang ng lente ng kanyang kamera ang kanyang nakikita. Saka na lang daw pag na-develop ang picture, doon malilinawan ng lahat. Lalo namang uminit ang ulo ni Sir Go at nagdabog ito. Sinabi niyang tama na at mag-uwian na daw kami.
Paglabas nga namin ng aming classroom, kanya-kanya kaming nagtakbuhan. Kahit hindi aminin ni Sir, parang alam niya na si Sonia ang pilit sumasama sa kamera. Dahil nga ilang araw pa bago namin makita ang aming class picture, tuloy lang ang practice namin. Dahil graduation na namin ilang araw na lang. Hanggang sa gym sa practice namin, sa paglalakad pagbaba at pagpanhik ng stage. Dahil natatakot na nga ako. Para bang laging may nakatingin sa amin. Bulong ako ng bulong na, "Sonia, sorry na. Huwag kang magpapakita sa akin ha. Hindi ko nakakayanin pa. Baka magkasakit ulit ako. Graduation na natin." Napapagalitan na tuloy ako ni Sir. At lagi daw akong nakatungo. Hindi ko lang masabi na talagang may kakaiba na akong nararamdaman. Para bang may nakaupo lagi sa likuran ng mga guro. Alam kong si Sonia yon. Gusto niyang sumama sa aming practice. At alam naman namin na kahit mahina siya sa klase araw-araw, araw-araw naman itong pumapasok. Naisip ko din na siguro kahit gutom at walang baon, pumapasok ito. Sa halip na kaawaan siya ng guro namin, nakatagpo pa si Sonia nang hindi makataong trato ng advisor namin. Natapos nga ang aming practice na masama na naman ang pakiramdam ko. Payat kasi ako noon at may asma pa. Kaya oras na matakot ako, nilalagnat ako sa gabi. Mabuti ako may mapagmahal na magulang. Si Sonia wala. Naisip ko tuloy ang kalagayan ni Sonia. Ilang taon na pala itong solo sa bahay nila. At pag may naaawang kapitbahay at kamag-anak, saka lang ito kakain. Tinatanong ako ng aking nanay bilang ina. Kilalang kilala niya ako. Para daw lumuwag ang kalooban ko, kwento ko daw sa kanya ang kinatatakutan ko. Nang masabi ko lahat sa nanay ko, awang-awa ito kay Sonia. Sana daw isinama ko ito sa bahay namin at pinakain namin. Sinabi ko kay inay na kung hindi nagpakamatay si Sonia, baka siguro dahan-dahan na akong makikipagkaibigan sa kanya. At baka nga abutan ko na ito ng pagkain. Sinabi naman ng nanay ko na wag daw akong mag-alala at ipagdarasal niya lagi si Sonia. Araw nga ng graduation namin, 7:00 pa lang ng umaga. Nasa school na kami ng nanay at tatay ko. Nagsimula ang graduation 8:00 at napuna ko, hindi ko nakikita ang advisor namin. Maging ang kapwa guro niya ay nagtataka na rin. Isang guro naman ang nag-assist sa amin para mairaos na ang graduation ng section namin. Natapos naman ang graduation na masaya at nakaraos kami kahit wala si Sir. Inabot na rin sa amin ang brown envelope. Kalakip ang diploma at class picture namin. Excited naman kaming lahat at sabay-sabay namin tinignan ang aming class picture. Nang may sumigaw, nakaklase ko. At sinabing si Sonia daw ang kasama sa picture. Naagapan naman ng inay na maagaw ang brown envelope sa kamay ko. Alam niya na baka lagnatin na naman ako pag natakot muli ako. Sir Bon, sa ayaw at sa gusto ko, nadaanan din ng mga mata ko ang class picture namin. Dahil ang kaibigan ko nakalapit agad sa tabi ko at pinakita ang picture. Talagang si Sonia nga ang nasa likuran namin. Gulo ang buhok at madilim ang kanyang muka. Nagtakbuhan na nga ang lahat
At dahil kasama ko ang magulang ko, hindi ako nakaramdam ng takot. Habang nagkakagulungan kaming lahat, nagsisigawan din naman ang mga guro sa faculty room. At nakita daw nila si Sergo na wala ng buhay. At inatake daw ito sa puso. Yakap-yakap ako ng nanay at tatay ko at sinabing huwag kaming sumabay sa panik. Nakalapit pa kami sa faculty room at kitang-kita ko ang advisor naming nakasubsob sa lamesa at wala ng buhay. At ang kinatatakot pa ng lahat, yakap nito ang isang uniform ng mga estudyante na pambabae. Palaisipan nga sa amin ang nangyari. Pero para sa akin, parang alam ko na. Sir Bon, alam kong kumuha lang ng katarungan si Sonia. At alam ko ring masaya na ito sa kanyang kinalalagyan. At sana nga, makatawid na siya at maging payapa na ang lahat. Hanggang ngayon, kahit matanda na ako, Sir Bon, napakaliwanag pa rin sa aking alaala ang nangyari. Hanggang dito na lang po. At salamat sa inyong pakikinig, mga kadayo.